Muntikan ng maudlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na nga, tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mamaya. Sasabihin ko sa inyo. Pero bago yan, pati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayo? At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, boss. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay syempre, pupunta muna tayo sa ating portion ng ating programa. Ang tinatawag natin komento at shoutout ninyo, babasahin ko. Kaya simulan na natin para makarami tayo. Tara! Meron demolition job kay Mount Leon ng Senado 2025. Si Marcoleta number 1 sa puso at isipan namin mga mamamayan. Ang mensahe nito galing kay Boss Guillermo Cipres. Maraming salamat po. Ito ba? Shoutout po sa mga kapatid sa lokal ng Tangob at Bata Subdivision, Bacolod City. Gayon din sa lokal ng Iloilo City, Iloilo South. Ang pagbati mula kay Romeo Robles. Maraming salamat po kapatid. Ito ba? Magandang gabi po bro. Mula sa Batangas City, magandang gabi din po sa inyo dyan. Galing po ito kay kapatid na Ninita Katapang. Salamat po. Ito ba? Nalilipasan na po yan ng gutom. Galing ito kay Shambles Monkey Roberto Presby. Ang hirap basahin. Basahin nyo na lang dyan. Maraming salamat po. Ito ba? Watching from lokal ng Madrid, distrito ng Tandag City. Ang pagbati mula kay kapatid na Celso Alilano. Shoutout po sa inyo dyan kapatid. Maraming salamat po. Ito ba? Happy watching po from Mildred Martin. Shoutout sa inyo kapatid. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo. Happy viewing po sa lahat. From lokal ng Maysan, Kamanaba District. Ang pagbati mula kay Lucy Batoto. Maraming salamat po kapatid. Ito ba, watching po mula sa lokal ng Kawal, Ana Silungan. Sana po mahuli na si Labrador para sumaya na kami. Naman, hindi na po kayong masaya. Magiging masaya po tayo. Maraming salamat. Galing po ito kay kapatid na Yumi Junior. Salamat po. Ito ba, naku naman Labrading. Di ka lang pintasero, ang talino pa. Wala kang kasing gwapo sa balat ng lumpia. Mali-mali ka na ipipanya. Tanda ka na ba? Oo. Tanggal na face mask. Ang mensahe galing po kay Boss Telma Gillian. Maraming salamat po. Ito ba? Mali-mali na. May saltik pa itong si Labrador. Galing po ito kay Rodolfo De La Cruz. Maraming salamat po. Ito ba? Shout out po Boss Rick Vlogs. Si Epipanyo, wala kwentang tao. Ang alam lang manira o magbalahura ng mga tao. Akala mo kung sinong mabuting tao. Pero ang totoo, burak ang pagkatao. Tama po yan. Galing po ito kay Pedro David Jr. Maraming salamat po. Ito ba? Halos wala nang pumapansin sa ulo si Jimuel Hobro. Wala namang katuturan ang mga sinasabi. Galing po ito kay Boss Romeo Robles. Maraming salamat po. May sayad na talaga si Labrading. Alata naman. Galing ito kay Boss Celso Alilano. Ito ba? Jesus Christ said, I am the Father, are one. Iisa lang sila, pero ayaw tanggapin ng mga kulto ang sinabi ni Jesus Christ na yan. Iisa lang daw sila. Literal na iisa. Kamusta Brad? Ang mensahe nito galing sa kaibigan natin si Boss Mamerto Mike. Manood ka lang manood boss sa Mamerto Mike. Sige lang, go ahead. Tuloy-tuloy ka lang dito. Mag-aral kang mabuti, okay? Kulang ka pa sa kaalaman. Tuloy-tuloy tayo. Bro, shout out from San Mateo, Isabela South. Galing kay kapatid na Ricardo Ramalya. Maraming salamat po kapatid. Ito ba? Napakabastos mo. Ipipanya Labrador. Ano? Galit na sila sa'yo. Galit ito ay Celes Clarabal. Mabubulol ako sa'yo eh. Celes Clarabal. Maraming salamat po. Ito ba? Kay Boss Rick, number 1 po tayo mga kapatid. Naman. Maraming salamat ito. Galing ito kay kapatid na Boy Diwa. Shoutout sa inyo dyan, kapatid na Boy Diwa. Maraming salamat po. Ito ba? Parang below the belt na ang mga sinasabi ng asong ulol na yan tungkol kay kapatid na Kung Marcoleta. Akala mo kung sinong gwapo. Galing ito kay kapatid na Erlinda Arante. Shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat po. Ito pa. Baka naman puro bunganga lang kayo ha. Tapos kung murahin kayo ni Labrador, ganon na lang. Talagang marami pa rin umiidolo ito. Kamusta na yung idol mo? Ito, galing ito kay Tupats
sincero. Kamusta yung idol mo, boss? Tupats. Baka may tupaks na. Ang galing mo talaga, kapatid. God bless and more power sa iyo ng channel. Galing po ito kay kapatid ng Jubita Caluza. Maraming salamat po. Ito pa, kupal ka pala eh. Galing ito kay Renel Patricio. Maraming salamat po sa comment mo. 100% support Marcoleta naman. Galing ito kay Melchora Rianda. Salamat po. Ito pa, panay tinitira mo si Marcoleta ngayon, makita mo sa Hong Kong, kabunyog, mag-content ka naman para makabawi ka sa mga sinasabi mo noon kay Marcoleta. Galing ito kay boss Guillermo Sepres. Maraming salamat po. Ito pa, tignan mo, gumagala mata ni Labrador, halatang puro invento sinasabi. Natatakot kasi sa multo niya ito, boss. Galing ito kay Alvin Francisco. Maraming salamat po. Yun lang. Kagaya ng sinasabi natin dito, pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko nabasa lahat ng mga shout out at mga comments ninyo, pero huwag kayong mag-alala. Lagi na sinasabi yan, huwag po kayong mag-alala at gagawin po natin yan. Gagawa po tayo ng paraan para mabasa po at mabanggit ang inyong mga komento at pabati. Pero, ganun pa man, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa napapanahon ito. Naalala ninyo, malamang napanood na ninyo ito, yung nakaraang administrasyon, Pinoy noon, sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa, may laglag bala. Eto, bumabalik. Bumabalik, kaya panoorin natin bago kayo ma-high blood. Kaya kung kayo, babiyahe papunta kung saan-saan, mag-iingat po kayo, lalo na dyan, sa NAIA, mag-iingat kayo sa mga airport, mag-iingat kayo, kaya panoorin natin ang sabay-sabay at ang gawa natin ng reaction video mamaya pagkatapos. Pasok! Muntikan ng maudlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na nga, tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta ang mag-ina at natuloy pa ba ang kanilang biyahe? Jester, nakarating naman sa Vietnam yung mag-ina nito ring Huwebes, no? At pero dahil nga sa trauma, tila ito na raw yung kanilang huling lipad matapos nga itong nangyaring insidente. Bala? Saan dito bala? Oh, wala. Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Ano po? Rosary. Rosary. Halos ibulatlat na ng senior citizen na si Ruth Adele ang kanyang bag sa boarding area ng NAIA Terminal 3 nitong Huwebes. Matapos kasing makalagpas sa huling screening area, laking gulat nila ng anak na si Kai nang bigla silang sinundan ng 3 airport security officers. May dalang cellphone photo ang mga ito at sinabing may lamang bala umano ang bag ni Ruth. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, so hindi nga kami. sa isang exclusive interview, sinabi ni Kai sa News 5 na nakasisiguro siyang hindi x-ray photo ng bag ng kanyang ina ang ipinakita ng mga security officer. Yung susi, wala pong dala yung nasusi na parang susi ng motor yung nanay ko. Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan. Napagtanto na raw ng mag-ina na nabibiktima na sila ng pambubudol sa loob ng paliparan. Sabi ko, baka tanimbala to. Tama, tanimbala na naman kayo, no? Sa ginanong ko na. Ngayon ako nakapagsalita ng gano'n kasi talagang galit na po ako eh. Sa huli, wala raw nakitang bala sa kanilang gamit. Walang ka-remorse ni after. Kumbaga po yung eksena pagka nagsasalita po kami, tinatawanan po kami. Ang malala, makikitang nagtatawanan pa ang mga security officer na tila walang naabala o naperwisyo. Dekada na ang lumipas ng pumutok ang tanimbala scam sa NAIA, pero 2025 na tila on-board pa rin ang ganitong klase ng pambubudol. Ang siste sa ganitong modus, tataniman umano ng isang security personnel ng bala ng baril ang bagahe ng isang pasahero at saka hihinga ng pera kapalit ng kanilang pag-alis at record-free na pasaporte. Wala pang komento ang Office for Transportation Security tungkol sa insidente, pero pilit namin silang kinukunan ng panig. Nitong Huwebes lang din nanumpa si Undersecretary Arthur Bisnar bilang administrator ng OTS. Dito niya nabanggit na isa sa kanilang tututukan ang pagwawalis ng mga tiwali at abusado sa kanilang hanay. Jester, kakakausap lang natin doon sa mag-ina, doon sa Vietnam, no? At kanilang sinabi na hindi nila titigilan itong 3 security personnel dito sa airport hanggat hindi sila nabibigyan ng hustisya doon sa nangyaring aberya.
nitong nakaraang linggo at posible rin na magsampa sila ng kaso. Ang nakakabahala ngayon dito, Jester, ay yung ilan sa mga tao ng gobyerno na dapat makapagkatiwalaan nitong commuting public o nitong taong bayan pagdating sa transportasyon ay tila sila pa yung nagbibigay ng problema sa ating mga kapatid at sila rin yung dahilan kung bakit nawawalan na ng tiwala yung taong bayan sa sistema dito sa ating bansa. Sa napanood nating video, ito na yung sinasabi natin dito. Nangyari na ito noong panahon ni sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa ni Pinoy, dating Pangulong Benigno Aquino III. Nangyari itong mga laglag bala na ito, kaya dumami yung mga reklamo noon ng mga tao, kaya napansin ninyo nung mga panahon na yon, yung uso yung laglag bala, lalong-lalo na dyan sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Dyan kadalasan nangyayari yung ganitong mga modus. Kaya parang bumabalik na naman ngayon. Buti na lang naagapan ka agad. Kasi ganito yan eh. Sa napanood nating video, tapos na sila dumaan sa x-ray. Pero hinabol sila ng mga airport police sapagkat may kahina-hinala daw sa kanilang bag. Meron daw doon mukhang bala ng baril. Pero sa pagsusuri nila at talagang binulatlat yung kanilang sila mismo kasi dapat paalala ito sa atin ng mga pasahero, lalo na tayo pag naglalakbay tayo at sumasakay tayo ng mga eroplano dyan sa airport. Huwag po kayong papayag na sila yung maghahalugog ng ating mga gamit. Huwag kayong pumayag na gano'n. Dapat po tayo, kamay po natin ang gamitin natin, hindi po pwede sila. Pagka sila po yung gumawa, hindi na po maganda yon. Bawal na po yon. Dapat ipilit po ninyo na wag nilang galawin yung inyong mga bagahe. Ganyan na po. Ito po yung natutunan natin sa panahon ni PRRD. Ito yung pinakamaganda. Nagbabala siya, di ba? Pagkatapos sabi niya, pag may nangyari pang laglag bala, tanim bala dyan sa inyo, sampalin ninyo at ituro ninyo ako. Yan yung pinakamagandang nagawa. Kaya comparison sa panahon ni PRRD at saka sa panahon ngayon ni PBBM, malayong-malayo. Kagaya sa atin na lang, dapat gumising kayo. Sa panahon ni Pangulong Duterte, kung mga driver kayo, ilang taon na yung validation ng lisensya ninyo. Kung may mga kamag-anak kayong OFW o kayo man ay mga OFW, ilang taon na ang validation ng passport ninyo. At hindi lang yan, marami pa. Kagaya ng mga pulis, dinoble ang kanilang sweldo. Sino gumawa yan? Ang Pangulong Duterte na sinisiraan nyo hanggang ngayon. Wala kayong ganito. Iniisip ninyo, puro lang sarili ninyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Doon pa lang sa driver's license eh. Ako, nakinabang na doon. Ngayon, sa panahon ni PBBM, ano ba napakinabangan natin? Nakabili ba tayo ng 20 pesos per kilo na bigas? Balik tayo doon sa laglag bala. Yang laglag bala, pinutol yan ni PRRD nung siya na umupo. Natanggal, nawala, nagpahinga. Pero ngayon, bakit bumabalik? Kaya kayong mga airport police, hindi naman lahat. Mukhang tinanggal na nga ito sa pwesto. Nagtatawanan pa, pinagtatawanan pa nila. Nakita naman natin sa video. Buti na lang lumabas si Widat. Init ang ulo ni Boss Rick eh. Pinapainitin nyo eh. Init na nga dito. Tignan nyo yung background ko. Napakainit. Sa jacket ako kasi ayokong umitim. Napakainit eh. Maitim na nga ako. Susunugin nyo pa ako. With that, maraming salamat po sa patuloy na suporta na binibigyan niyo dito sa channel natin. At syempre pa, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Puwera lang sa mga taong kagaya nito.